Good morning. Gulo pa lang po ako. Kakalabas lang galing trabaho right now. Ngayon susunduin naman yung uwi ako to pick up my wife. Then balik na naman dito malapit sa lugar na ito kasi dito nagtatrabaho rin yung asawa ko. Ay, nakakapagod na araw, na gabi pala. So, mararamdaman mo na talaga na tapos na ang summer. Pag ganitong alas 7 na ng umaga, madilim pa. So, yan, fall season ngayon. I think last week nag-start na yung fall season. And, ayun, medyo malamig. Kasi pag galing ka sa medyo summer season at kahit positive 9 lang medyo lamig na lamig ka kasi nag-a-adapt pa lang yung yung katawan mo. So ngayon ang vlog natin ay pag-uusapan kung anong dapat i-prepare kapag lilipat ka ng ibang province. So yun ang pag-uusapan natin ngayon habang nagda-drive tayo to pick up my wife. So number 1 of course is syempre order kayo kung mag-decide kayo kung i-container nyo ba yung sasakyan yung mga gamit niyo or container nyo ba o magte-trailer kayo. So kami, pinili namin is container kasi hindi naman masyadong marami yung gamit namin. Like what I said sa mga previous vlog namin is yung ang mga furniture lang na binili namin is sofa, TV, chest cabinet yata isa o dalawa. Pero hindi na namin dinala yung sofa, yung sala set, yung sofa set kasi nasira na siya ng anak ko. Tinatalunan, yun, nabali na yung pinaka so iniwan na namin, binigay na namin dun sa bumili ng bahay. So ang inano namin is container sa U-Haul. May nagtanong nga, may nag-comment nga sa one of my vlogs nga kung anong ginamit namin doon. U-Haul container siya. It's, I think, 9 feet by 8 feet yung laki. Yeah. So, ang binayaran namin doon is kulang-kulang 1,500. So, yung price na yun is depende pa siya sa layo kung saan ka manggagaling. Papunta sa kung halimbawa Toronto to Alberta o Alberta to Quebec. So, depende yun sa layo ng yung travel ng container. So isang container lang naman yun. Nyo yun, kailangan talaga ihiwalay nyo na yung mga hindi nyo na kailangan hindi nyo na kailangan suotin. So kagaya sa amin, summer yun, magsa-summer. So naka-luggage na yung nilagay na namin sa mga luggages or sa mga box yung mga pang winter. Tapos mga iilan mga damit na lang yung tinira lang namin pang araw-araw. At yung ibang sapatos, winter, yung mga pang winter stuff yun, pinagahay na namin yun, nilagay na namin sa container. Tapos pinauna namin yung container sa apartment namin dito kasi mas magandang nauna siya para pagdating namin meron kaming gamit at may matutulugan kami. Kasi pag kayo ang nauna at hinintay nyo yung container ninyo, malamang sa malamang sasahig kayo matutulog, not unless yung apartment o yung bahay na is may bed na. So sa amin, June 15 kami dumating sa Edmonton, pinalis na namin yung container, pinapick up na namin sa U-Haul ng May
30, something ganon. Kasi ang travel time is 7 to 8 days. It's almost almost more or less 2 weeks siya. So dumating, nauna lang siya, yung container nauna lang sa amin ng 2 araw. So yung pagdating namin, at least tinanggal na namin, nakuha ko agad yung bed frame, yung kama, at least may natulugan kami. Luckily dumating kami dito sa Edmonton ng tanghali. So may enough time kami para magtanggal ng mga kailangan namin for the meantime sa apartment. Tapos ito pa, as kung sa mga may sasakyan naman, kung nasa Manitoba kayo, ito is sa Manitoba po pero I think hindi naman nagkakaiba. So request kayo ng no apprehension certificate. It's parang clearance certificate siya na nagpapatunay na wala kang traffic fine sa Manitoba or whatever na mga pending issues mo sa mga pagdating sa pagdadrive. So yun, kasi kailangan mo yun, kailangan nyo ng insurance company dito sa Alberta, kasi yan is nakadepende kung magkano magiging premium mo o magkano yung magiging monthly insurance mo, car insurance dito. So kapag tapos nakadepende rin yun kung gaano kakatagal, nakalagay rin doon kung gaano kakatagal nang nagdadrive dito sa Canada. And malaking factor yung kung matagal ka na, so mas mababa yung car insurance mo. Pag mas bago ka pa lang, medyo may kalakihan ng car insurance mo. Or kung nasa ibang province ka naman, sabihin nyo lang is kailangan ko ng clearance certificate kasi lilipat ako ng province. So alam na nila yan na standard niya, may format na silang ibibigay o template na ibibigay sa inyo na certificate na ibibigay. So and then kung di pa kayo nakakalipat, mag-canvas na kayo, magtingting na kayo ng mga tanong-tanong na kayo, maghingi na kayo ng mga quotations sa mga car insurance sa pupuntahan ninyo. Mas maganda yung para pagdating ninyo, decided na kayo kung anong insurance company ang kukunin ninyo. Kagaya ko, nasa Manitoba pa lang kami, yun na yung inaasikaso ko. Sa part ko, yun ang inaasikaso ko talaga. Halos lahat yata ng car insurance company na pagtanungan ko ng quotation, luckily meron akong nakuha na car insurance na almost the same lang ng binabayaran ko sa Manitoba. Ang difference lang kasi dito ay mas malaki ang kanilang liability coverage. Kung sa Manitoba kasi, kung mapapansin mo, ang coverage niya lang is 500,000, not unless pwede mo siya taasan ng 1 million kung ikaw is laging, halimbawa ang work mo is laging outside of Winnipeg o outside of Manitoba, yun ang trabaho mo. So they always ask you to get the higher coverage, 1 million. Dito, ang minimum dito is 1 million coverage to 2 million. So, mamimili ka lang. So, pinili ko 1 million coverage kasi dito lang naman kami. Bira lang naman kaming kumbaga wala pang kaming balak mag-travel ng outside Alberta. So, yun, 1 million coverage. Tapos, naman yun, full covered na. So, yung kapag tatanungin ninyo kung ano yung car insurance ko, is cooperator siya. Kasi yung iba napakataas. Yung may nagbigay sa akin ng parang mas malaki pa yung babayaran ko sa car insurance kaysa sa sasakyan ko. So yun, buti na lang nagtanong ako, tawag, gano'n. So pagdating ko dito, nisikaso ko na. Tapos ayun, punta kami sa car registry para magpalit ng lisensya. It will take you
only maximum 1 hour na yun. Mabilis lang yung pag-aasikaso nun. Tapos yun, pag may insurance ka na, pwede ka na magpalit ng plate number. Ayun. Kasi yun ang hihingin sa iyo. So bago ka pumunta sa registry, magpalit ka ng car insurance, ng license, kailangan may insurance. Tapos gagawin mo naman sa previous company mo, previous car insurance mo, kagaya ko sa MPI, Manitoba Public Insurance. Kasi alam mo naman dito sa Canada hindi pa high-tech karamihan pagpaprocess ng ganyan, so kailangan sumulat ka ng letter, papadala mo yung request mo to cancel your car insurance sa MPI. Tapos magiging naman yan, prorated, kung magkano yung magiging cover lang, yung babayaran naman nila yung sobra na charge sa iyo. So yun kasi yung nangyari sa akin. May binilig sa akin ng mga around $45, something ganun. Tapos pagdating naman sa mga bata, yung mga documents, hingi kayo ng documents sa school para katibayan na tapos sila sa school year. Kailangan yan. Much better kung may prospect kayong school na papasukan ng mga anak ninyo sa napili nyong province, tawagan ninyo at i-ask nyo kung ano yung kailangan documents para yun ang may request ninyo sa school na pinasukan ng mga anak nyo. So yun kasing ginawa ng asawa ko. So dun sa Catholic school na napili namin is nagbigay sila ng mga requirements. So yun naman yung inas namin sa dating school ng mga anak ko. After that, ayun, pagdating namin dito, pinasa namin yung required documents. And yun, madali lang yung process. Nag-return call sila para sa slot, something like that. Yung binigay ng mga requirements. So yun lang, napakadali lang yung process sa pagdating sa school. Anyway, nandito na, malapit na ako sa bus terminal. So sa mga nagtatanong bakit bus terminal, kasi yung area namin, yung neighborhood na tinitirahan namin ngayon is malapit na yung bus terminal. Ay, parang ETS siya, something ganun. Park and Keys ang tawag nila dito. So kasi the reason is pinagbus ko siya papalabas ng neighborhood namin, kasi kung papasok pa ako is at pagbalik sobrang traffic, kasi alam niyo na yung area is more residential siya. So malamang lahat ng mga papasok sa umaga is may mga sasakyan, so sobrang traffic. So talagang umaabot kami ng 15 to 20 minutes bago kami makalabas sa mismong highway. So nung una nag-ano lang yung asawa ko, nag-scooter papunta dito. Unfortunately yung scooter may na-flat, so wala siyang choice kundi mag-bus. So ngayon is hintayin ko siya sa terminal ng bus. I think ito na yung asawa ko naglalakad. Ayun na yung asawa ko, naglalakad siya. So ito yung Park and Keys, tinatawag nila, may malaking ETS nila dito. So itong routine namin, kasi kailangan makadating kami sa office niya ng bago mag-8. So yan, tumatakbo na siya. Or else may ipit kami sa
Oh, dili. It's a good. Ito, hinihingal. First time mo? Saan Taghana. nang bumaba ang bus? Dito? Diyan, doon. Pa-straight siya. Kaya, naglalakad ako. You okay? Ay, nagbasa. Anong oras yung nung pick up ng bus? 7:04. 7:04. Ba't ka ako relax, start exercise. Ang dagan ko. Lapit lang Guut pala sa eh. bus, uy. Ha? Guut. Bakit? Daming Wait lang. nakasakay? Kasi mamamatay ako. Daming nakasakay pala pag umaga? Yung sa ating banda, wala pa masyado. Pero pag paikot, doon na banda sa At least nakaupo ka. Donald Getty, Ang papuntang Paisley. traffic. Donald Getty, papuntang Paisley. Andun, madaming pinipick up ng mga estudyante. Estudyante. Tapos anong baba? Ay, alam mo ng mga estudyante, malamang makiwan. Saan ba yun sila? Downtown yun. Ah, hindi downtown. Yung pa doon. Dito na tayo traffic. Hala, grabe. At least nag-exercise ako. Naka-vlog tayo ngayon. Ka-vlog. Naka-vlog ka pala? Nalaman talaga yung hinihingal ako. Hindi, ang tinatopic ko is ano yung Mag-concentrate ka dyan. Kasi mag-merge. requirement, mga paghahandaan bago ang paglipat sa ibang province. Nabanggit ko na yung sa clearance, tapos yung documents ng mga bata sa school. At yun, kung wala pa kayong work sa province na lilipatan nyo, better mag-start na kayong mag-apply. Ano yung mga prospect ninyo, target company na gusto nyong applyan. And then, of course, mas maganda kasi kung lilipat kayo na may trabaho kayo. Kasi kami, maswerte lang kasi yung asawa ko is na-opera ng work from home that time. At least may pumapasok na pera, hindi lahat palabas. Kasi yan ang pinaka malaking adjustment. Lalo na kung pareho kayong lilipat, buong pamilya kayo lilipat kayo ng province, tapos pareho kayong walang Hindi, work. maganda talaga may work. Kasi yung Kaya isa nga. pwede mag-apply ng EI. Oo. Otherwise, kung maghanap, Makapag-apply sila ng EI kung may offer na. may offer. Kung wala naman, Ang reason niya to Oo. apply EI is susunod sa spouse. susunod sa spouse. Kasi may offer na trabaho. Kasi kung may offer kayo sa ibang province, ang kagandahan nun, lahat ng ginastos ninyo sa paglilipat, like sa U-Haul, sa gas, parang may tax deduction siya, di ba? Tax deduction siya. So, pero kung wala naman, wala kayong offer, eh yun. Bayad ang gastos ninyo yun, talaga. So yun ang pinaka-importante talaga, no? May trabaho kayong dadagnan sa lilipatan ninyo. Kasi kahit isa man sa inyo na kung wala naman, eh sipagan nyo yung pag-apply agad. Kasi yun, mahirap. Ako, bago ako nakahanap is 1 month rin yung hinintay ko. Gano'n naman talaga pag naghahanap. Kasi ang Medyo sa akin kasi parang bored ka lang. na-bored lang ako kasi parang ganun yung routine ko. Gising, papalabas yung aso, Ganun to kasi may papalabas yung aso, tapos hatid sundo. Ayun lang yung tapos na-bored na ako kasi parang ganun lang yung routine ng buhay ko. Pero luckily naman, yun nga, nagka-work naman. Yun lang siguro, yun lang yung ma-share namin ng mga, kasi yun ang main, yun ang ginawa, yun ang tawag yun, yun ang inaskaso namin ng paglilipat ng Alberta. So, dito na kami, punta na sa opisina ng asawa ko. matulog ko eh. Gaapak na yun. Nandun daw siya. So, Labi magpasweldo na matulog lang. Ayan, may kadarating lang yung katrabaho mo.
si ano ginahatag ko dahil siya dahil. Sino yun? Si among payroll. Dali na, babay na. Ako muna ko pa, babaki nila. Aray ko. Na-late kami ng 8 minutes. Pero okay lang kasi wala namang patch in, patch out sa kanila. Ayan. Ito yung mga big boss nila. So dito rin kami nagpapagasolina kasi may discount kami. Ito lang. Dun sa kabila, dyan kami nagpapagasolina. So may parang discounted kami sa gasolina. So malaking bagay rin yun. Kung ang charge sa regular sa gasoline is 1.60, so dito is 80 cents lang binabayaran namin. Malaking bagay yun. Kaso nababawi rin kasi ako hatid sundo tapos galing sa work, so parang ganun na rin, parang balanse lang. Yung natipid ang ginagamit rin namin hatid sundo sa asawa ko. So ngayon pauwi na, same highway, pauwi. Ito rin yung ang lugar pa paggaling ako sa work, kasi yung layo lang ng office ng asawa ko sa trabaho ko ay 5 minutes away lang. So yun lang talaga ang struggle, yung mabalik-balik. Tapos susunduin ko siya ng hapon, tapos tutulog na ulit ako for preparing for my night shift. So yun lang po muna ang masishare ko, at yung ma-share namin yung paghahanda namin sa paglipat namin dito, kung ano yung inasikaso namin. So yun is share namin kung ano yung ginawa namin. So baka meron kayong pwedeng idagdag, pwede i-comment nyo na lang sa vlog namin. At sa mga nagtatanong, gusto po magtanong, pwede po kayong mag-message or mag-comment sa any of our vlogs, or pwede rin kayong mag-message sa aming Facebook page. Type nyo lang yung Familia na Basilia, message nyo lang kami doon, at magre-reply po kami doon ng mga katanungan po ninyo. So yun lang po muna ang masishare ko. Abangan nyo, pipilitin ko yung sister ko na makumbinsi ko siya na ma-interview via Zoom regarding sa experience naman niya, kasi dumating na sila from Abu Dhabi going to Ontario, London, Ontario sila. Kadarating lang nila 3 days ago. So ano sila, nag-apply ng student, tapos biglang na-nominate sila sa Ontario as nurse. So give up nila yung student pathway, which is blessing in disguise also, kasi yun nga, biglang nagbago nga yung policy ng pag sa student, yung open work permit, something like that. So talagang kaya pala nagkanda-delay yung letter of approval niya sa school. Yun naman pala, may dahilan. Yun. So kukumbisihin ko siya pag hindi na sila busy sa pag aasikaso ng lahat ng mga documents nila as PR, permanent resident sa Ontario, London, Ontario. And they're planning also to transfer here
in Alberta, in God's perfect time, siguro pag na after 3 years or kapag na citizen sila, baka pumunta sila dito sa Alberta. So kapag medyo settled na sila doon sa Ontario at pwede ko na silang maistorbo, kahit na 20 minutes o 30 minutes interview lang para ma-share nila yung experience nila at para ma-inspire rin kayo, at lalo na sa mga nangangarap na galing sa Middle East, may mabigyan kayo ng inspiration. So muli po, kami pong pamilya na Basilia, at magkita-kita muli po tayo sa susunod ng mga vlog, at magpo-focus muna ako sa pagdadrive. Muli po, maraming salamat, God bless po, ingat po kayo palagi.